Yo guys, pandaigdigang balita po tayo. Again, this is me, Sankay Janjan. Muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel, Sankay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung patungkol sa mga nangyayari, mga ganap sa ating mundo. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong makapanood lagi ng mga updates patungkol po sa mga kaganapan sa ating planeta. Alright? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto nga po ngayon ang update mga sangkay, no? Kasi, ayon po sa balita, pag-usapan po natin ito. Kasi, ako, gusto ko na rin po matapos tong digmaan na to para bumalik po yung presyo ng oil sa mababang presyohan lang. Kasi, sa ngayon, nasa 70 plus pa rin. Ang pagkakaalam ko nga, yung iba, 80 plus pa rin eh. Para sa atin, mababa. Akala natin, ang baba po nun, pero, nako, pambihira. Mukha lang mababa kasi dati po tayong galing sa 150 pesos something per litro ng oil. Pero, mataas pa rin po yan, mga sangkay. 80 pesos. Dating 50 pesos lang po yan. So ngayon mga sangkay, eto, kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika, isa sa pinal na. So ito na ba? Matatapos na ba ang digmaan? Posibleng anumang oras ngayon ay magwakas na ang digmaan sa Ayun! gitnang silangan. Yun. Ito ay kasunod ng pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na may significant progress na sa negosasyon sa pagitan ng United States at Iran para Good. tuldukan ang digmaang nagsimula noong Pebrero. Good. Perhaps there is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits Yun. Itong inihintay natin. and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. Some progress has been made. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. Nauna nang inihayag ni Trump na napagkasunduan na ang malaking bahagi ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at iba pang bansang kasama sa negosasyon. Ayun, ang maganda dyan. Diba mga sangkay, pwede naman palang pag-usapan, pero ewan ko paano nila ginawa yan. Kasi, ang Amerika, mayroon po silang deal na listahan. May list sila para po sa isang peace deal. Yung Iran din mayroon, ang problema, hindi po tumatama, nagkakaroon po sila ng disagreement. No? Ayaw po nila ayaw namin ng gaganon din yung Amerika, ayaw namin dyan, lulusubin na lang namin kayo. Gaganon din ang Iran. Di, bagbakbakan na lang. Takot naman kayo lumusob Diba? Nagtatakutan pa Isinasapinal na aniya ang ilang detalye ng kasunduan at nakatakda itong i-anunsyo sa oras na matapos ang lahat ng puntong kailangang mapagkasunduan Yun. ng dalawang panig. Yun. Gayunman binigyan din ni Trump na hindi dapat madaliin ang kasunduan dahil ayaw nitong magkamali sa mga huling detalye ng peace framework. Ayon kay Trump, mananatili muna ang blockade ng US laban sa mga ports ng Iran hanggang hindi pa ganap na napipirmahan at nasisertipikahan ang kasunduan. Yun. Kabilang sa mga pinag-uusapan ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, kapag nagkasundo ang pagkabilang panig, muling magiging normal ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ayun. Kapag nangyari yun, di happy na ulit ang marami, di ba? Bukas na ulit di magmumura ulit yung oil. At kapag mura yung oil, of course, bababa din po yung inflation. Di ba? Bababa din po yung mga presyo ng mga bilihin sa merkado, mga sangkay. Di masagana ang lahat. Kumbaga, back to normal ang buong mundo. At posibleng maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls. Kabilang din sa mga napapabalitang nilalaman ng kasunduan ang
posibleng pagluwag sa ilang sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze ng ilang Iranian assets sa ibang bansa, at pagpapatigil ng labanan sa iba't ibang fronts kabilang ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Subalit nananatiling sensitibo ang issue ng nuclear program ng Iran. Iginiit ni Rubio na hindi kailanman papayag ang Amerika na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Ay, ayun lang mga sanggay. Diyan, yan ang pinakamabigat nilang issue ngayon. Ito pong nuclear program. Sana magkaroon po na ng kasunduan dyan kasi yung US ayaw po talaga nila na pumayag na magkaroon ng nuclear ang Iran. Kasi alam po nila mga sangkay na kapag tinoyo yung Iran, baka magpalipad po yan papunta sa kanilang bansa. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. No, diba? Talagang ayaw nila. Iran can never possess a nuclear weapon. The president's been clear about that. They will never possess a nuclear weapon. Sangayon din dito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagpahayag ng buong suporta sa hakbang ni US President Donald Trump. Kinumpirma ni Netanyahu na nagkausap sila ni Trump at tiniyak nitong hindi magwawakas ang digmaan hanggang hindi isinusuko ng Iran ang nuclear ambition nito. Ayon naman sa Iran, handa silang tiyakin sa mundo na hindi sila naghahangad ng nuclear weapons. Sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na handa ang kanilang bansa na magbigay ng katiyakan sa international community na hindi nila layong gumawa ng nuclear bomb. Subalit hindi nila isusuko ang dangal at karapatan ng kanilang bansa. در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان You know, رو we are ready now as well to give this assurance to the world. بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. We are not seeking unrest in the region. Ang sabi niya, we are ready now as well to give this assurance to the world که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال that we are not سلاح seeking هسته‌ای nuclear weapons. Very نیستیم. good. We are not seeking unrest in the ما به region. دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. Dagdag pa ng Iranian President, anumang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay mangangailangan ng pag-aproba mula sa Supreme Leader ng bansa. Nagbabala naman si Iranian negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na mas matindi ang magiging sagot ng Iran kung muling maglulunsad ng pag-atake ang United States. Sa ngayon, Di ba? Pataasan pa rin po mga sangkay ng pride eh. inaabangan ng mundo ang magiging takbo ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nananatiling malaki rin ang pangamba dahil maaari itong hindi matuloy kapag hindi napagkasunduan ang mga sensitibong issue tulad ng Strait of Hormuz, frozen assets at nuclear enrichment. Yan pala yung pinaka nila mga sangkay. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Well, kayo ba mga sangkay, gusto niya na ba mag-end itong digmaan na ito? Ang bira, lahat po tayo, nadadamay po tayo eh, di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.